Naranasan mo na bang magising sa pagitan ng alas 3 ng umaga at alas 5 ng umaga tapos namamangha ka kung bakit ka gising habang ang buong mundo ay tahimik pa at natutulog? Parang random lang, pero hindi. Espesyal ang mga oras na yon. Payapa, walang istorbo, at puno ng potensyal. Binibigyan ka nito ng pagkakataon na mag-focus sa sarili mo bago magsimula ang araw para kontrolin ang mindset mo at itakda ang tono ng buong maghapon. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung anong eksaktong mga bagay ang pwede mong gawin sa mga oras na ito para sulit ang paggising mo. Simple pero makapangyarihan ang mga gawain na ito. Makakatulong ito para simulan mo ang araw mo nang malinaw ang isip, positibo at handang-handa sa anumang darating. Hindi tungkol ito sa pagdagdag ng gawain, kundi sa paggawa ng tama para pakainin ang isip, palakasin ang katawan, at bigyan ng layunin ang araw mo. Kaya kung iniisip mo kung bakit ka nagigising sa mga oras na ito o kung anong pwedeng gawin, samahan mo ko hanggang dulo ng video. Pagkatapos nito, malinaw na ang plano mo kung paano gawing pinakaproduktibo at pinaka-inspiring na sandali ang mga oras na yan. Simulan na natin. Una, mag-reflect at makinig sa sarili mo. Kung nagising ka na sa pagitan ng alas 3 ng umaga at alas 5 ng umaga, malamang natanong mo na rin kung bakit. Siguro akala mo random lang o siguro naiinis ka rin na hindi ka makabalik agad sa tulog. Pero nandito ako para sabihin, baka isa ito sa pinaka-importanting oportunidad na makukuha mo. Panahon ito na tahimik, walang istorbo, at ikaw lang ang natitira. Yung bagay na karamihan sa tao, hindi nabibigyan ng oras, ang sarili nila. Alam ko iniisip mo, Jim, ano bang espesyal sa alas 3 ng umaga? Mas gusto ko pa matulog. Gets ko yan, mahalaga ang pahinga. Pero paminsan-minsan, binibigyan tayo ng buhay ng mga sandali na hindi natin inaasahan. Mga sandali na pwedeng maging transformative kung lalapitan natin ng tama. Kapag nagising ka sa mga oras na ito, imbes na magpalit-palit ng posisyon sa kama o kunin ang phone mo, subukan mo itong gawin. Huminga ng malalim at mag-reflect. Oo, gamitin mo ang oras na ito para makinig sa sarili mo. Makapangyarihan ang reflection. Ito yung tigil mo muna sa ingay ng buhay at magtanong ka ng mga totoong tanong sa sarili mo. Hindi lang yung anong kakainin ko sa almusal o anong nasa to-do list ko ngayon. Huwag doon. Ang tinutukoy ko yung mas malalalim na tanong tulad ng masaya ba ako sa direksyong tinatahak ng buhay ko? Namumuhay ba ako ayon sa mga pinapahalagahan at mga pangarap ko? Alam mo, mabilis ang takbo ng buhay. Karamihan sa atin, sobrang busy para habulin lahat ng dapat gawin, kaya bihira tayong huminto at tanungin ang sarili natin kung saan ba talaga tayo papunta. Ang mga oras na to ang pagkakataon mo para gawin yon. Habang natutulog pa ang buong mundo at wala pang ingay ng araw, tahimik talaga ang paligid. Parang ramdam mo. Sa katahimikan, mas malinaw mo maririnig ang mga naiisip mo. Siguro matagal mo nang hindi pinapansin ang maliit na boses sa loob mo na may gustong sabihin, isang bagay na mahalaga. Baka yun ay pangarap na matagal mo nang ipinagpapaliban, desisyon na iniiwasan mong gawin, o katotohanang takot kang harapin. Ito ang tamang oras para makinig. Pero ang reflection, hindi ito tungkol sa sobrang pag-iisip o pagdadwell sa mga pagkakamali mo o pag-aalala sa hinaharap. Ang totoo, dapat maging tapat ka lang sa sarili mo sa maayos at makabuluhang paraan. Umupo ka sa tahimik na lugar, siguro sa gilid ng kama o upuan malapit sa bintana. Huminga ng malalim at mag-relax lang. Huwag mong madaliin. Hindi ito tungkol sa gaano kabilis, kundi sa kalidad ng oras na ginugol mo sa sarili mo. Mag-set ka ng mga tanong na makapagpapaisip sa'yo. Ano ang mga bagay na thankful ako ngayon? Ano sa buhay ko ang nagbibigay ng saya sa akin? Ano ang nagpapabigat sa akin at paano ko to haharapin? Hindi madali ang mga tanong na yan, pero yan ang tutulong sa'yo para mag-grow. At eto yon, kapag nasanay kang itanong ang mga ito araw-araw, makikita mo may nagbabago. Mas malinaw mo na makikita ang buhay mo at mas makikilala mo ang sarili mo. At yung pagkakakilala na yan ang gagabay sa'yo para makagawa ng mas magagandang desisyon.
Isa sa pinakamakapangyarihang bagay ng reflection ay yung nagkakaroon ka ulit ng connection sa mga goals mo. Lahat tayo may pangarap, may gustong ma-achieve, may gustong maranasan at may gustong maging. Pero madalas, nadidistract tayo ng mga demands ng trabaho, pamilya at araw-araw na responsibilidad, kaya nakakalimutan natin kung ano nung mahalaga talaga sa atin. Ang reflection ay parang pagbabalik mo sa sentro. Parang naghanap ka ng mapa kapag naliligaw ka. Matutukoy mo kung nasaan ka at saan mo gustong pumunta. Naaalala ko may isang binatilyo na umattend sa seminar ko dati. Kung titingnan, successful na siya. Magandang trabaho, bahay, at sosyal na buhay. Pero sabi niya, parang may kulang. Parang ginagawa lang niya ang lahat sa obligasyon, hindi na siya excited. Tinanong ko siya, kailan ka huling umupo at talagang nag-isip ng gusto mo sa buhay? Hindi niya ko nasagot, kaya challenge ko siya. Subukan mo mag-reflect kahit 20 minuto kada umaga. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik siya. May ningning sa mata. Ang laki ng pagbabago. Hinabol niya yung passion na tinalikuran niya noon. Inayos ang relasyon nila ng tatay niya at sobrang focused na siya. Sabi niya sa akin, Jim, binago ng mga tahimik na umaga ko lahat. At pwede rin mangyari yon sa'yo. Basta handa kang maglaan ng oras para dito. Alam kong hindi madaling umupo at manatili lang. Sanay tayong tumalon-talon sa iba't ibang gawain, kaya parang hindi komportable sa una. Pero huwag ka matakot. Kasama sa proseso ang discomfort. Ibig sabihin lang niyan, malalim ka na at nahuhukay mo na ang mga bagay na dati hindi mo napapansin. Kapag sinimulan mong araw mo sa reflection, ikaw ang nagtatakda ng tono ng buong maghapon. Bit-bit mo yung clarity at sense of purpose sa trabaho, sa relasyon, at sa bawat desisyon mo. Mapapansin mo na mas focus ka, mas mahaba ang pasensya, at mas intentional kung paano mo ginugugol ang oras mo. At game changer talaga yan. Kaya, sa susunod na magising ka ng 3:00 ng umaga hanggang 5:00 ng umaga, huwag mong tignan na abala ito. Tingnan mo itong opportunity para mag-connect sa sarili mo. Para pakinggan ang gusto mong sabihin ng isip at puso mo, at para simulan ang araw mo ng may purpose. Kasi kapag binigyan mo ng oras ang sarili mo na mag-reflect, hindi lang yung mga umaga mo ang gumaganda, pati buhay mo rin. At tandaan, hindi lang tungkol sa mabilis na pagdating sa finish line ang buhay, kundi sa pagbibigay halaga sa bawat hakbang. Kaya simulan mo na, umupo, mag-reflect, makinig, at makita mo kung paano mababago nito ang araw mo, mga pangarap mo, at ang kinabukasan mo. Pangalawa, planuhin ang araw mo ng may layunin. Kapag magising ka sa pagitan ng 3:00 ng umaga at 5:00 ng umaga, parang regalo yan ng katahimikan at linaw na hindi naranasan ng karamihan. Habang natutulog pa ang mundo, may bihirang oportunidad kang kontrolin ang araw mo kahit hindi pa ito nagsisimula. Ang tahimik at walang istorbo na oras na ito ang perfect para planuhin ang araw mo ng may tunay na purpose. Alam mo, ang pagpaplano, hindi lang basta pagsusulat ng mga gagawin. Kailangan dito intentional, malinaw, at focus ka sa mahalagang bagay. Kailangan mong magdesisyon kung paano mo gustong ilagay ang daloy ng araw mo at anong mga hakbang ang gagawin para magkatotoo yon. Unang dapat isipin sa katahimikan ng madaling araw, ano ba talaga ang mahalaga sa iyo? Hindi lang yung mga urgent, kundi yung importanteng bagay. Malaki ang pagkakaiba. Madalas, ang urgent, bunga ng pangangailangan ng ibang tao, ng mga email, tawag, at walang katapusang request na parang hinahatak ka kung saan-saan. Pero ang important, yun ang aligned sa goals, vision, at values mo. Doon mo gustong ilaan ang lakas mo. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang isang bagay na pwede kong gawin ngayon na magdadala ng pinakamalaking epekto? Doon ka magsimula. Hindi ito tungkol sa pag-overwhelm ng sarili mo ng ang katutak na gagawin. Dapat malinaw ka lang sa priorities mo. Kapag maaga kang gumising, fresh pa ang utak at kaunti pa ang distraction. Gamitin mo ang clarity na yan para magdesisyon kung ano ba talaga ang makakabuti sa'yo. Baka kailangan mong tapusin ang project sa work, maglaan ng meaningful na oras sa pamilya,
O bigyan ng panahon ang sarili mo sa self-care. Ano man yon, isulat mo. Kapag naisulat mo, mas lumalalim ang commitment mo. Ideya lang kasi, yan kapag nasa isip, nagiging commitment kapag nilista mo na. Pagkatapos mong malaman ang priorities mo, isipin mo naman ngayon ang oras mo. Paano mo isi-set up ang araw mo para masiguradong magagawa mo ang mahalagang bagay? Dito madalas natatali ang karamihan. Maganda ang intensyon, pero walang structure. At kapag walang structure, madaling lumipas ang buong araw na parang wala kang nagawa. Isipin mo ang araw mo bilang isang serye ng mga block, umaga, hapon, at gabi. Bawat block ay isang pagkakataon para mag-focus sa iba't ibang bagay. Sa umaga, baka gusto mong italaga ang oras mo sa pinaka-challenging o pinakamalikhaing gawain, habang pinakatalas pa ang isipan mo. Sa hapon, pwede mong asikasuhin ang mga meeting o mga administrative na gawain. Sa gabi naman, maglaan ka ng oras para mag-relax o makipag-bonding sa pamilya. Kapag hinati mo ang araw mo sa mga chunks, hindi ka lang basta nagre-react sa kahit anong dumating. Ikaw ang nagdedesisyon kung paano mo gagamitin ang oras mo. Kapag nagpaplano ka, huwag mong kalimutang mag-iwan ng space para sa flexibility. May mga bagay talagang hindi inaasahan at kahit ang pinakamaayos na plano, pwedeng maantala. Ayos lang yon. Hindi goal na micromanage in bawat minuto, kundi magkaroon ng malinaw na sense kung ano ang pinakaimportante. Kapag may hindi inaasahang mangyari, kaya mong mag-adjust nang hindi nawawala sa prioridad mo. Iyon ang ganda ng maayos na plano. Magiging grounded ka kahit hindi eksaktong masunod lahat. Isa pang makapangyarihang aspeto ng pagpaplano ang visualization. Medyo kakaiba pakinggan pero sige lang, subukan mo. Pagkatapos mong isulat ang mga priorities mo at isipin kung paano mo gustong i-structure ang araw mo, maglaan ka ng ilang minuto para pumikit at imagine in iyon. Isipin mong nilalakad mo ang araw na pinlano mo, nakafocus ka sa importante, nalalampasan mo ang mga hamon at tinatapos ang araw na satisfied at fulfilled. Hindi lang ito basta mental exercise. Parang siniset mo na ang utak mo para sa tagumpay. Kapag nakikita mo na sa isip mo, mas malaki ang chance na mangyari talaga. Habang ginagawa mo to, pansinin mo kung paano ang pakiramdam mo. Excited ka ba? Klaro at focus ka ba? Kung hindi, tanungin mo sarili mo kung bakit. Baka sobra-sobra ang nilagay mo sa plano, o baka hindi mo binibigyan ng halaga ang talagang mahalaga sa'yo. Ang pagpaplano ng araw ay hindi lang tungkol sa pagiging productive. Tungkol din ito sa paggawa ng araw na may saysay, na ina-align ang galaw mo sa values mo, para pagpatak ng gabi, masasabi mong worth it ang araw na to. Ngayon, pag-usapan natin ang isang karaniwang pagkakamali. Yung punuin ang schedule ng mga gawain na hindi naman talaga nakakatulong sa goals mo. Madaling maipit sa busy work, emails, errands, o tasks na parang productive pero hindi ka naman talaga umuusad. Kaya mahalaga ang mag-focus sa talagang importanteng bagay. Habang pinaplano mo ang araw mo, tanungin ang sarili. Talaga bang mahalaga itong task na to o basta urgent lang? Kung hindi naman talaga importante, pag-isipan kung dapat ba talagang isama sa listahan mo. Isa pang mahalagang parte ng planning ay ang pag-set ng boundaries. Maaaring ibig sabihin nito ay mag-block ka ng oras na hindi ka available para sa iba o tumanggi sa mga hiling na hindi akma sa priorities mo. Tandaan, tuwing magsasabi ka ng yes sa isang bagay, may sinasabing no ka rin sa iba. Maging intentional sa mga pinaglalaanan mo ng oras. Iyan ang pinakamahalaga mong resource, ingatan mo. Siguraduhin ding hindi lang puro trabaho ang iniisip mo sa pagpaplano. Isama din ang oras para sa sarili mo. Pwede itong exercise, pagbabasa ng libro, o simpleng pag-upo sa katahimikan ng ilang minuto. Ang self-care ay hindi pagiging makasarili. Importante iyon. Kapag naaalagaan mo ang sarili mo, mas equipped kang asikasuhin ang lahat ng iba pa. Isa sa pinaka-powerful na pwede mong gawin ay magsimula sa maliit. Kung hindi ka sanay magplano ng araw, huwag piliting baguhin lahat agad. Umpisahan mo lang sa isa o dalawang priority. Pag nasanay ka na, pwede mong dagdagan ng structure. Hindi layunin na gawing perpekto ang plano, kundi magkaroon ng routine na gumagana para sa'yo. Sa pagdaan ng panahon,
Magkakaroon ka ng sistema na tumutulong mag-focus at mag-productivity nang hindi ka natatambakan. At ito pa, tandaan, ang pagpaplano ng araw ay hindi lang para sa araw na ito. Tungkol ito sa pagbuo ng momentum para bukas, sa susunod na linggo, at pati sa mga darating na taon. Bawat araw ay building block. Kapag may layunin ang plano mo, hindi ka lang nagmamanage ng oras. Binubuo mo ang hinaharap mo, araw-araw. Kaya bukas ng umaga, kapag nagising ka ng maaga, huwag hayaan lang na lumipas ang oras. Maglaan ka ng ilang minuto, kunin ang notebook mo, mag-reflect kung ano ang mahalaga, at magdesisyon paano mo gugugulin ang araw mo. Maging intentional, maging thoughtful, at pinakaimportante, maging purposeful. Kapag inumpisahan mo ang araw mo ng malinaw at nakatutok, itinatakda mo ang sarili mo para magtagumpay. Hindi lang ngayong araw, kundi para sa buong buhay mo. Pangatlo, mag-practice ng pagpapasalamat. Ang gratitude o pagpapasalamat ay isa sa pinakamakapangyarihang habit na pwede mong gawin. At ang maaga, 3 a.m. hanggang alas 5 ng umaga, ay perfect na oras para gawin ito. Bakit? Kasi tahimik, payapa, at pwede kang mag-reflect ng walang istorbo. Malinaw ang isipan mo at bukas ang puso. Kapag gratitude ang inuna mo sa umaga, siniset mo ang tono ng buong araw mo. Parang nagtatanim ka ng positibong buto na lalaki at makakaapekto sa lahat ng gagawin mo. Simulan sa pag-iisip ng mga bagay na tunay na pinasasalamatan mo. Hindi ito kailangang malaki o life-changing. Madalas, maliliit na bagay ang pinakaimportante. Baka init lang ng higaan mo, tunog ng mga ibon sa labas ng bintana, o kahit yung simpleng paggising at may panibagong araw pang harapin. Hindi kailangang komplikado ang gratitude. Tungkol ito sa pagnotise at pag-appreciate ng magagandang bagay, gaano man kaliit. Maglaan ng oras para umupo ng tahimik at mag-reflect, pumikit para makafocus kung gusto mo. Isipin ang mga tao sa buhay mo na may nagawa o naitulong, pamilya, kaibigan, mentor, o kahit sinong estrangherong nagpakita ng kabaitan. Ramdamin ang sense ng appreciation, hayaan mong punuin ka nito. Kapag nakafocus ka sa gratitude, may amazing na nangyayari, nagbabago ang pananaw mo. Hindi mo na masyadong pinapansin ang kulang o mali, kundi nakikita mo kung anong mayroon ka na. Mas malakas pa ang epekto kung isusulat mo ang mga bagay na pinasasalamatan mo. Kumuha ng notebook o journal at gumawa ng listahan ng mga blessings. Huwag lang ilista ng mabilis. Maglaan ng oras sa bawat isa. Isulat kung bakit ka nagpapasalamat, ano ang dala nitong feelings, paano ito nakaapekto sa iyo. Dahil sa pagsusulat, napipilitan kang bumagal at mag-connect ng mas malalim sa iyong gratitude. Sa pagdaan ng panahon, magiging talaan ito ng positivity na mare-review mo kung kailangan mo ng boost. Tignan din natin kung paano binabago ng gratitude ang relationships mo. Kapag binibigyan mo ng panahon na i-appreciate ang mga tao sa paligid mo, nagbabago ang pakikitungo mo sa kanila. Imbis na baliwalain ang ginagawa ng iba, napapansin mo na ang maliliit nilang effort. Kapag naipahayag mo ang gratitude sa salita, sulat, o simpleng thank you, lumalakas ang bond ninyo. Masarap sa pakiramdam na ma-appreciate at kapag habit mo ang nagpapasalamat, kumakalat ito, nai-inspire mo rin ang iba na gawin din iyon, na nagre-resulta sa mas matibay at makabuluhang relationships. Pero ang gratitude, hindi lang para sa ibang tao, kundi para rin sa sarili mo. Maglaan ng ilang sandali para isipin ang mga bagay na na-achieve mo, mga challenge na nalagpasan, at ang mga katangian na unique sa'yo. Minsan, ang bilis natin mag-criticize ng sarili natin o mag-focus sa kulang. Ang gratitude nakakatulong ilipat ang focus. Paalala na i-celebrate ang progress mo, gaano man kaliit. Para mo na ring sinasabi sa sarili, okay ka, ginagawa mo ang best mo, natututo ka. Nakakatulong din ang gratitude para magkaroon ng perspective. Kapag parang ang bigat-bigat ng problema, nagpapaalala ito na may mga bagay ka ng hawak-hawak, may suporta ng mahal sa buhay, may natutunan ka, o kahit yung simpleng nakaraos sa isang araw. Hindi sinasabi ng gratitude na wala ng hirap, pero binibigyan ka nito ng lakas para harapin ang mga pagsubok
na mas positive ang pananaw. Isa sa pinaka-amazing na epekto ng gratitude ay ang pagbabago ng energy mo. Kapag gratitude ang sinimulan mo sa araw mo, mas madali kang maging positibo sa lahat ng darating. Makikita mo ang opportunities sa halip na obstacles, solusyon imbes na problema. Parang may on and off switch sa utak na nilalagay ka sa tamang track at nakakahawa ang energy na yan. Kapag ikaw ay may pusong punong-puno ng pasasalamat, damang-dama yon ng mga tao sa paligid mo. Mas approachable ka, mas compassionate at mas matatag. Ang pagpapractice ng gratitude ng maaga din ay nagbibigay ng sense of peace. Sa mga oras na yon, hindi ka nagmamadali, walang istorbo, present ka at nakatutok kung anong maganda sa buhay mo ngayon. Ang sense of peace na yan, pwedeng mag-extend sa buong araw mo. Tumutulong kang manatiling kalmado kapag nagkakagulo na at nagpapaalala na mag-pause at i-appreciate ang maliliit na moments. Kung hindi ka pa sanay mag-gratitude practice, normal lang kung awkward sa simula. Ganun talaga ang pagbuo ng habit, paunti-unti lang. Magsimula sa maliit. Isulat mo, halimbawa, 3 bagay na pinasasalamatan mo tuwing umaga. O mag-reflect ng ilang minuto sa mga positibong nangyari mula kahapon. At kapag naging araw-araw na gawain mo ito, magiging mas natural na lang ang pakiramdam. Mapapansin mong mas madalas kang makakakita ng mga bagay na dapat ipagpasalamat sa buong maghapon. At pagdating ng panahon, magiging ito na ang pananaw mo sa buhay. Isang paraan ng pagtingin sa mundo. Tandaan, ang pasasalamat ay hindi tungkol sa pagbubulag-bulagan sa mga hamon o pagpapanggap na perpekto ang lahat. Ito ay tungkol sa pagpiling tumuon sa mabuti kahit mahirap ang buhay. Ito ay pagkilala na anuman ang nangyayari, laging may bagay na pwedeng ipagpasalamat. At kapag ginawa mong araw-araw na gawain ang pagtanaw ng pasasalamat, binabago ka nito. Nagiging mas mapagpasensya ka, mas maunawain, at mas matatag. Natutulungan ka nitong makita ang ganda sa ordinaryo at makahanap ng saya sa pinakasimpleng bagay. Kaya tuwing nagigising ka sa pagitan ng 3:00 at 5:00 ng umaga, maglaan ka ng sandali para sa pasasalamat. Balikan ang mga magagandang bagay sa buhay mo, isulat mo ito, at damhin ang pakiramdam ng pagpapahalaga. Hayaan mong punuin nito ang puso mo at magtakda ng magandang simula para sa araw mo. Dahil kapag sinimulan mo ang araw mo sa pasasalamat, hindi lang mood ang binabago mo, kundi buong buhay mo. Pang-4, alagaan ang iyong katawan at isipan. Ang pag-aalaga sa katawan at isipan ay isa sa pinakamahalagang investment na pwede mong gawin. At ang mga unang oras ng umaga, sa pagitan ng 3:00 at 5:00, ay perpektong pagkakataon para alagaan ang dalawa. Isipin mo, habang tahimik pa ang mundo at wala pang abalang pumupunit sa atensyon mo, makakapag-focus ka sa sarili mo. Ito na ang tsansa mo para mag-reset, mag-recharge at maghanda para sa araw na darating. Hindi ito tungkol sa malalaking hakbang o malalaking pagbabago. Ang mahalaga ay ang maliliit na intentional na bagay na, pag pinagsama-sama, ay malaking epekto rin. Simulan mo muna sa katawan mo. Makinig ka dito paggising mo. Ano ang nararamdaman mo? Naninigas ba? Pagod? O energized? Ang pakikinig sa katawan mo ay tutulong para malaman mo kung ano ang kailangan nito. Baka kulang ka sa galaw. O baka hindi sapat ang pahinga mo. Gamitin ang kamalayang ito sa susunod mong gagawin. Ang simpleng stretching ay magandang panimula. Hindi mo kailangan ng komplikadong galaw. Basic stretch lang para magising ang mga kalamnan at mapaikot ang dugo. Tumayo ka, iunat ang mga braso pataas, huminga ng malalim, damhin ang stretch sa likod at balikat mo. Yumuko at abutin ang mga daliri sa paa. Damhin ang pagbitaw ng tensyon sa mga binti. Ang maliliit na stretch na ito ay malaking tulong na agad sa pakiramdam mo buong araw. Parang sinasabi sa mga kalamnan mo, "Gising na, tara na!" Kung kaya ng katawan mo, pwedeng mag-light exercise. Hindi kailangang intense na workout. Pwedeng ilang minutong yoga, mabilis na lakad, o sumayaw sa paborito mong kanta. Ang paggalaw ng katawan mo ay naglalabas ng endorphins, yung mga feel-good chemicals na nagpapasaya at nagbibigay ng enerhiya. Bukod pa ron, ginising mo rin ang utak mo at hinahanda kang harapin anuman ang dumating. Ngayon,
Usapan naman ang isipan mo. Kagaya ng katawan, kailangan din ng iyong utak ng atensyon, lalo na tuwing umaga dahil ito ang oras na pinakabukas at receptive ito. Isa sa pinakamagandang gawin ay ang pag-practice ng mindfulness. Umupo ng tahimik ng ilang sandali, pumikit at huminga ng malalim. Damaing pumasok ang hangin sa mga baga mo at dahan-dahang ilabas. Bitawan ang stress o tensyon. Ituon ang atensyon sa kasalukuyang sandali, sa paghinga, sa mga tunog sa paligid, sa katahimikan ng umaga. Ang ganitong mindfulness ay hindi kailangang matagal, pero malaki ang epekto. Nililinis nito ang mental clutter, nagbibigay ng kalma at focus, at hinahanda ka para sa isang mas layuning araw. Isa rin sa paraan ng pag-aalaga sa isipan ay ang pagsusulat, journaling. Kumuha ng notebook at magsulat lang ng kahit ano. Huwag mong intindihin ang grammar o structure. Hindi mo kailangang gumawa ng masterpiece. Ang mahalaga ay mailabas mo lang ang laman ng utak mo. Isulat ang nasa isip mo, ang mga layunin mo para sa araw, o kung anong nararamdaman mo. Ang journaling ay nakakaginhawa. Natutulungan ka nitong i-process ang emosyon, linawin ang iniisip, o lutasin ang mga problema. Pwede mo ring itry ang pagbabasa o pag-aaral ng bago habang umaga. Pumili ng topic o libro na magbibigay ng inspirasyon o gagana ang isip mo. Pwedeng chapter ng libro, artikulo sa internet o educational podcast. Ang pagpuno sa isip mo ng positibo at nakakaengganyong impormasyon sa umaga ay nagsiset ng produktibo at positibong tone para sa buong araw. Ang pag-inom ng tubig sa umaga ay simple pero napaka-epektibo ring paraan ng pag-aalaga sa katawan at isip. Pagkatapos ng ilang oras ng tulog, natural na dehydrated ang katawan mo. Umpisahan ang araw sa pag-inom ng baso ng tubig. Damhin mong nire-refresh at ginising ka nito. Kung gusto mo, lagyan ng slice ng lemon para sa dagdag na gising. Ang pananatiling hydrated ay sumusuporta sa physical health, energy levels, at mental clarity. Huwag ding kalimutan ang pagkain. Kung ano ang kinakain mo sa umaga, iyon ang pang-fuel ng katawan at isipan mo para sa maghapon. Pumili ng pagkain na magpapalakas at magpapaganda ng pakiramdam mo, pwedeng oatmeal na may prutas, smoothie na puno ng nutrients o kahit toast na may avocado. Ano man yon, bigyan ng oras, namnamin bawat kagat. Ang mindful eating ay tumutulong para mas ma-appreciate ang pagkain at mas nakakabusog ang experience. Baka ang iniisip mo, okay yan, pero wala akong oras na mahaba tuwing umaga. Ayos lang yan, hindi mo kailangan ng ilang oras. Kahit 10 o 15 minuto na inilalaan sa pag-aalaga sa katawan at isip ay malaking bagay na. Ang susi dito ay gawing habit, isang hindi na pwedeng palampasin na parte ng routine mo. Sa paglaon, makikita mong nagbubunga ito. Magandang epekto hindi lang sa araw mo, kundi pati sa mood at kabuuang well-being mo. Ang pag-aalaga sa katawan at isip sa madaling araw ay higit pa sa simpleng paggising ng masaya. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng pundasyon para sa mas mabuting araw at mas magandang buhay. Kapag inuna mo ang sarili mo, mas kaya mong harapin ang mga hamon, maging nandyan para sa iba, at abutin ang mga pangarap mo ng may focus at energy. Kaya kapag nagising ka sa pagitan ng 3:00 at 5:00 ng umaga, huwag mong tingnan bilang abala. Tingnan mo ito bilang oportunidad. Oportunidad na alagaan ang sarili, makinig sa katawan at isipan mo, at simulan ang araw ng may layunin at pag-aaruga. Ang ganitong mga tahimik na sandali ay regalong binigay sa iyo. Gamitin ng mahusay. Tandaan, bawat maliit na hakbang ay humahantong sa malalaking pagbabago. Kaya mo to. 5. Pakanin mo ang isip mo ng positibong bagay. Kapag nagising ka sa mga oras ng katahimikan sa pagitan ng 3:00 at 5:00 ng umaga, may isang ginintuang pagkakataon na naghihintay sa iyo, ang mapakain ang isip mo ng positibo. Hindi mo man agad maisip, pero ang unang mga sandali ng araw ang nagsiset ng tone para sa lahat ng susunod. Parang nagtatanim ka ng binhi sa hardin. Kung anong pinopost mo, iyon ang aanihin mo sa maghapon. Magsimula sa pag-alam ng unang iniisip mo paggising. Positibo ba? Nakakaangat ba o nakakapagpabigat ng loob? Importante na mahuli mo agad ang mga unang thoughts at igiya ito
sa direksyong makakabuti para sa'yo. Isipin mo, parang sponge ang utak mo, lalo na pag umaga. Anumang ilapit mo dito, agad nitong hinihigop at nakakaimpluwensya kung paano ka mag-iisip, kikilos, at tutugon maghapon. Isa sa mga pinakamabisang paraan para pakainin ng positibo ang isip mo ay magsimula sa affirmations. Simple lang, pero makapangyarihang mga salita na nagpapaalala sa iyo ng potensyal mo at kakayahan mong harapin ang kahit anong dumating. Sabihin mo ng malakas o isulat mga bagay na kaya kong magtagumpay o bagong simula ang araw na to, puno ng oportunidad. Instantly, kayang baguhin ng mga ito ang pananaw mo. Sa umpisa, baka parang awkward o pilit, pero habang tumatagal, hinuhubog nito ang mindset mo. Tinuturuan kang lapitan ang mga hamon ng puno ng kumpiyansa at tibay. Sunod, isipin mo kung ano ang kinokonsumo mo pagdating sa impormasyon. Ano bang binabasa mo? Ano ang pinapanood o pinapakinggan mo? Sa mga unang oras ng umaga, madali lang mahulog sa bitag ng pagkuha ng cellphone mo at pag-scroll sa balita o social media. Pero delikado yan. Marami sa makikita mo ay hindi nakakaangat ng mood. Pwede pang magdulot ng stress o panghinaan ka ng loob. Sa halip, maging intentional ka. Pumili ka ng nilalaman na nagbibigay inspirasyon at motibasyon sa iyo, yung matututo ka ng isang bagay na mahalaga. Subukan mong magbasa ng libro na nakarelate ka, siguro tungkol sa personal growth, isang biography ng iniidolo mong tao, o koleksyon ng mga kwento ng inspirasyon. Malakas ang epekto ng pagbabasa para sa utak mo dahil pinapabagal ka nito at pinapaisip ng malalim sa mga ideya. Isipin mo, sisimulan mo yung araw mo sa karunungan ng isang taong nadaanan na ang landas na gusto mong tahakin. Isang taong napagdaanan ang mga hamon at naabot ang mga pangarap na tinatarget mo rin. Ang mga salita nila pwedeng maging gabay at source ng encouragement habang dinaanan mo ang sarili mong journey. Magandang option din ang mga podcast. Ang dami dyan na puno ng insights, strategies, at uplifting na mensahe. Hanapin mo yung tumutugma sa gusto at values mo. Habang nakikinig ka, huminto at namnamin mo yung mga ideya na binabahagi. Hayaan mong tumatak sa'yo. Pwede mo pang isulat yung mga nag-stand out sa'yo, yung mga piraso ng wisdom na magpapaalala sa'yo buong araw para manatili kang focused at grounded. Isa pang paraan para i-influence ang mood at mindset mo ay ang musika. Patugtugin mo yung mga kanta na nakaka-energize sa'yo, yung mga nagiging dahilan para excited ka sa araw mo. Kahit favorite song mo lang o instrumental na nakakakalma, malaking tulong yan. Pumikit ka, pakinggan yung beat at melody, at hayaan mong iangat ang spirit mo. Malakas din ang gratitude bilang pampaganda ng mindset. Saglit na lang, alalahanin mo yung mga bagay na pinasasalamatan mo. Baka bahay yan, mga tao sa buhay mo, o yung simpleng binigyan ka pa ng isa pang araw para tuparin ang mga pangarap mo. Ang gratitude, iniiba niya ang focus mo mula sa kakulangan tungo sa kasaganaan. Parang may switch na bukas sa isip mo, nagdadala ng liwanag sa madilim na kwarto. Isa pa, visualizing ng mga goals mo. Isipin mo yung buhay na gusto mong buuin, mga bagay na gusto mong makamit, at ang taong gusto mong maging. I-clear mo sa mind mo, parang pelikula na pinapangarap mong magkatotoo. Hindi lang basta daydreaming ang visualization. Practice yan para matulungan ang utak mo na tumugma sa mga hangarin mo. Nagkakaroon ka ng sense ng purpose at direction. Kaya mas totoo at reachable ang mga goals mo. At huwag mong maliitin ang lakas ng connection sa mga uplifting na tao. Kung kaya mo, gamitin mo ang early morning para magpadala ng mabait na message sa tao na siyang inspiration mo o sa taong mahalaga sa iyo. Kahit mabilis lang na text o email para lang iparamdam na iniisip mo sila. Ang mga maliliit na acts of kindness, may ripple effect yan. Hindi lang nagpapasaya sa iba, kundi nagpupuno rin ng joy at connection sa puso mo. Malaki rin ang tulong ng journaling sa pag-aalaga ng utak mo. Gamitin mo yung oras na ito para magsulat tungkol sa mga bagay na nagpapasaya o nagpapa-challenge sa iyo at mga goals na gusto mong abutin. Sa pagsusulat, mas nagiging malinaw yung thoughts mo at mas actionable. Parang nagkakaroon ka ng convo sa sarili mo.
isa na nakatuon sa growth at possibilities. Isa pang paalala, ang halaga ng pagiging present. Madalas, utak natin stuck sa nakaraan o nagmamadali sa future. Nag-aalala sa mga bagay na di pa nangyayari. Pero pag nag-focus ka sa ngayon, mararamdaman mo ang kapayapaan. Pansinin mo yung mga simpleng bagay sa paligid. Lambot ng kumot, lamig ng umaga, tunog ng mga ibon sa labas ng bintana mo. Mga simpleng observation na, nagbabalik ng utak mo sa kasalukuyan. Pinapaalala yung kagandahan ng buhay. Ang pag-feed ng utak mo ng positivity, hindi lang para gumanda ang mood mo sa sandaling yon. Ito ay tungkol sa pagbuo ng resilience, optimism, at lakas sa paglipas ng panahon. Para to sa pagkuha ng tools para kaya mong lampasan kahit anong problema. Kapag nagising ka ng alas 3 ng umaga hanggang alas 5 ng umaga, tingnan mo yan bilang chance na kontrolin ang araw mo. Punuin ang isip mo ng nagpapalakas at paghandaang harapin ang mundo sa kondisyon mong gusto. Ang totoo, sobrang laki ng potential sa loob mo. Potential na mag-grow, magtagumpay at mag-inspire ng iba. Pero lahat ng yan, nagsisimula sa kung paano mo pinili na inurture ang utak mo sa tahimik na oras ng umaga. May choice ka. Piliin mo ang positivity. Piliin mo ang growth. Piliin mong simulan ang araw mo na may intensyon at purpose. Paulit-ulit mong piliin araw-araw yan at hindi lang umaga mo ang magbabago. Buong buhay mo rin.